من التزم السلفية حصل الخير كله وحصل أجرا عظيما وفيرا كبيرا لأنه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, sa gabing ito, ika-16 ng Safar sa taong 1448 Ba'd al-Hijra na naaayon sa July 29, 2026. Sa ika-10 dars natin sa At-Tafsir Al-Muyassar, sa pinadaling tafsir, ipagpapatuloy natin ang ating klase at kukunin natin ang tafsir ng Suratul Fil at Surah Quraysh. At ito ang part 2 ng tafsir ng Suratul Fil at Suratul Quraysh. At tulad na binanggit natin na ang dalawang sura na ito, may connection sila sa isa't isa. Kaya kailangan natin silang banggitin ng magkasama. Ang unang punto, barakallahu fikum, ang kwento ng Ashabul Fil, ang kwento ng mga kasamahan ng elepante. Sa nakaraang pagtitipon natin, kinuha natin ang kwento na binanggit ni Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sa kanyang tafsir. At bilang review na rin, babasahin natin ang buod, ang summary na ito na binanggit ni Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala sa kanyang tafsir. Qala wa ashabul fil hum ahlul Yaman alladhina ja'u lihadmil Ka'bah bifilin azim arsalahu ilayhim malikul Habasha. At ang mga kasamahan ng elepante, ang mga ashabul fil, sila ay mga taga-Yemen na dumating upang gibain, upang sirain ang Kaaba gamit ang isang napakalaking elepante na ipinadala sa kanila ng hari ng Habasha. Ano ang pangalan ng elepante na ito? Mahmud. وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة بيت الله عز وجل. At ang dahilan nito ay nais ng hari ng Yemen na pigilan ang mga tao mula sa pagsasagawa ng Hajj patungo sa Kaaba, ang bahay ng Allahu Azza wa Jal. فَبَنَى بَيْتًا يُشْبِهُ الْكَعْبَةِ وَدَعَى النَّاسَ إِلَى حَجَّةِ liyasuddahum an hajji baitillah. Kaya nagtayo sila ng isang gusali na kahawig ng Kaaba at inanyayahan niya ang mga tao na magsagawa ng Hajj dito upang pigilan sila mula sa pagsasagawa ng Hajj sa bahay ng Allahu Azza wa Jal. فغضب لذلك العرب وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلا عن الكعبة وتغوط فيه ولطخ جدرانه بالقذر. Kaya nagalit ang mga Arabo dahil dito at pumunta ang isang lalaki mula sa kanila sa gusaling ito na ginawa ng hari ng Yemen bilang kapalit ng Kaaba. At anong ginawa niya doon? Dumumi siya sa loob na ito at pinahiran niya ang dumi ang mga pader na ito, ng simbahan na ito. فَغَضِبَ مَلِكُ الْيَمَنِ غَضْبًا شَدِيدًا وَأَخْبَرَ مَلِكَ الْحَبَشَ بِذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ هَذَا الْفِيلَ الْعَظِيمِ. Kaya labis na nagalit ang hari ng Yemen at ipinaalam niya ito sa hari ng Habasha. Kaya ipinadala niya sa kanya ang napakalaking elepanteng ito. Qila wa kana ma'ahu sittatu fiyala litusaidahu. At sinasabi na kasama nito ang 6 na elepante upang tumulong dito. Faja'a hadha ar-rajulu a'ni malik al-Yaman ja'a bi junudihi liyahdima al-Ka'bah ala za'mihi. Kaya dumating ang lalaking ito. Ang ibig kong sabihin, sinabi ni Sheikh Ibn Uthaymin, ang ibig kong sabihin ay ang hari ng Yemen kasama ang kanyang mga sundalo upang gibain ang Kaaba ayon sa kanyang balak. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala hafizu baytihi
Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang tagapang-alaga ng kaniyang bahay. Lamma wasalu ila makanin yusamma al-mughammas, waqafa al-filu wa harana wa aba an yattajiha ila al-Ka'bah. Na makarating sila sa isang lugar na tinatawag na al-mughammas na nasa labas ng Makkah, tumigil ang mga elepante at ayaw nitong gumalaw. Hindi nila nilapitan ang Ka'bah. Fazajarahu sa'isuhu walakinnahu aba. Kaya pinilit ito ng tagapag-alaga nito na gumalaw, ngunit tumanggi ang mga elepante. Idha wajjahuhu ila al-Yaman intalaqa yuharwil. Kaya nung iniharap nila ito patungo sa Yemen, mabilis itong umalis. Wa in wajjahuhu ila Makkah waqaf. Ngunit kapag iniharap nila ito patungo sa Makkah, tumitigil ito. Wa hadhihi ayatun min ayatillahi azza wa jal. At ito ay isa sa mga tanda, isa sa mga sinyales ng Allahu azza wa jal. So ito ang khulasa, ito ang summary ng kisa ng Ashabul Fil. At tulad na nabanggit natin sa previous natin na klase sa last week, kinuha natin ito ng detalyado. Ang ikalawang punto, ang pangalan ng dalawang sura na ito. Mas kilala ang mga ito bilang Suratul Fil, ibig sabihin ang kabanata ng elepante, at Surah Quraysh, Suratu Quraysh, ang kabanata ng Quraysh. Ang ikatlong punto, ilan ang bilang ng mga suwar na ito? Ilang mga ayat ang naroroon sa mga suwar na ito? Ilang aya ang nasa Suratul Fil? 5. Naam, ang Suratul Fil ay binubuo ng 5 aya. Samantalang Suratul Quraysh, ilang aya? 4. 4 na aya. Ang Suratul Fil ay 5 aya at ang Suratul Quraysh ay 4 na aya. Ang ika-4 na punto, ang dalawang sura na ito, ito ba ay Makkiya o Madaniya? So sinabi ni Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala sa kanyang tafsir, Al-Jami' li Ahkamil Quran, tungkol sa Suratul Fil, wa hiya makkiyatun bi ijma'. Ito ay Makkiya ayon sa ijma' o pagkakaisang napagkasunduan ng mga ulama. Nakaisang mga ulama na Suratul Fil ay suratun Makkiya. At tungkol naman sa Suratul Quraysh, sinabi ni Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ito ay Makkiya fi qawlil jumhur. Ito ay Makkiya ayon sa jumhur o sa maraming mga ulama, ayon sa maraming mga ulama. Na bago tayo papasok sa Suratul Fil at Suratul Quraysh, mag-request ako sa isa sa mga boys na magbasa ng Suratul Fil at Suratul Quraysh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Suratul Fil. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ahsantuma, barakallahu fikuma, wa ja'alakum Allahu min ahli al-Quran. So ang ikalimang punto, ang kahulugan ng bawat salita ng Suratul Fil. Yaqulu Allahu azza wa jal, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. So kukuha muna tayo ng kahulugan ng bawat salita. Ang unang kalima dito ay alam.
Ang unang kalima dito ay alam. So, pwede natin ito i-translate as hindi ba? Hindi ba? At ang pangalawang kalima dito ay ang tara. At ang ibig sabihin ng tara ay nakita mo. Or pwede natin sabihin nalaman mo. At malalaman natin mamaya kung bakit pwede natin sabihin nalaman mo ang isa sa mga translation nito. Pagkatapos, ang pangatlo ay ang word na kaifa. Ma maana kaifa? Paano? Kaifa, yani paano. Pagkatapos, ang ikaapat ay fa'ala. Ano ibig sabihin ng fa'ala? Ginawa. Fa'ala, ibig sabihin ginawa. Ang ikalimang kalima ay rabbuka. Ano ibig sabihin ng rabbuka? Ang iyong Panginoon or iyong Panginoon. Ang ika-anim, bi ashab. Ano ibig sabihin ng bi ashab? Sa mga kasamahan. Dahil may letrang ba dito, so meron itong dalawang kalima, ang letrang ba at ang ashab. Ang ba dito pwede natin i-translate as sa. At tulad na nabanggit natin, ang mga huruful jar ay babalik, ang translation nito ay babalik sa siyakul jumla, sa flow ng sentence. Pero ang ashab, ibig sabihin mga kasamahan. Meron tayong isa pang kalima, jam'un, na ang ibig sabihin nito ay kasamahan. Ano ito? Sa Arabic. Ashab, ibig sabihin mga kasamahan. Meron tayong isa pang kalima sa Arabic. Ano yun? Sahaba. Sahaba. So pwede natin sabihin, ano ang mufrad ng ashab? Sahib, ahsan. Sahib ibig sabihin isang kasama. Ashab ibig sabihin mga kasamahan. Or pwede natin sabihin sahaba. So, ang ikapitong kalima ay alfil. Ano ibig sabihin ng alfil, boys? Elepante, ahsan. So, ang translation ng aya, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yani, hindi mo ba nalaman? Dahil, sinong tinutukoy dito? Sino kinakausap ng Allah subhanahu wa ta'ala nung ibinabang ayon na ito? Hindi bang propeta sallallahu alaihi wasallam? At tulad na nakuha natin, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ipinanganak siya sa Amul Fil. So hindi natin pwede i-translate ito as hindi mo ba nakita? Dahil hindi pa siya pinanganak dito. So dito, pwede natin ito i-translate as hindi mo ba nalaman kung ano ang ginawa ng iyong Panginoon sa mga hukbong may kasamang elepante? Hindi mo ba nalaman kung ano ang ginawa ng iyong Panginoon sa mga kasamahan ng elepante? At sinabi sa At-Tafsir Al-Muyassar, alam ta'alam ayyuhar rasul, kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hindi mo ba nalaman o sugo kung ano ang ginawa ng iyong Panginoon sa mga ashabul fil, sa mga kasamahan ng elepante? Si Abraha al-Habashi wa jayshihi alladhina aradu tadmir al-Ka'bah al-Mubarakah. Si Abraha, anong ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ashabul fil? Kay Abraha na taga-Habasha at sa kanyang hukbo at sa kanyang mga sundalo na nagnanais na wasakin at sirain ang pinagpalang Ka'bah. Ulitin natin, hindi pong ba nalaman o sugo kung ano ang ginawa ng iyong Panginoon sa mga ashabul fil, kay Abraha na taga-Habasha at sa kanyang sundalo na nagnanais na wasakin o sirain o gibain ang pinagpalang Ka'bah. Thumma qala Allah azza wa jal, alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. So ang kalima na alam nakuha natin kanina. Ang pangalawang kalima dito ay yaj'al. Yaj'al. Anong ibig sabihin ng yaj'al? Pwede natin ito i-translate as ginawa niya. Ginawa niya. Ang pangatlong kalima dito ay kaidahum. Ibig sabihin ang kanilang pakana, ang kanilang masamang plano. Ang kanilang masamang plano. Ang ikaapat na kalima ay fi. Ano ibig sabihin ng fi? Sa. Pwede natin ito translate as sa.
At ang ikalimang kalima dito ay tadlil. Tadlil, ibig sabihin ang pagkawala. Ang pagkawala. So ang translation ng aya, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, ibig sabihin hindi ba niya ginawa ang kanilang pakana, ang kanilang masamang plano na mauwi sa pagkawala. Hindi ba niya ginawa ang kanilang pakana na mauwi sa pagkawala. At sinabi sa tafsir, alam yaj'al ma dabbaruhu min sharrin fi ibtali wa tadyi'. Hindi ba niya ginawang walang saysay at nauwi sa kabiguan ang kasamaang kanilang binalag? Hindi ba niya ginawang walang saysay at nauwi sa pagkawala ang kasamaang kanilang binalag? Ibig sabihin, anong plano nila? Anong plano ng Ashabul Fil? Sirain ang Kaaba. Ngunit binaligtad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang plano, ang kanilang pakana laban sa kanila. At hindi nila nakamit ang gusto nila, ang kanilang layunin, at sila mismo ang tinalo at winasak. Sinira sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at namatay sila. Ang pangatlong aya, wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. At ang kalima na wa arsala ay at nagpadala siya. At nagpadala siya. Alaihim, anong ibig sabihin ng alaihim? Laban sa kanila. Laban sa kanila. At ano ang ibig sabihin ng tayr? Mga ibon. Ang ibig sabihin ng tayran ay mga ibon. At ang salitang ababil, ibig sabihin magkakasunod na dumarating sa mga pangkat. Magkakasunod na dumating na, kumbaga, isang grupo. At ang translation ng wa arsala alaihim tayran ababil, ibig sabihin nagpadala siya laban sa kanila ng mga ibong magkakasunod na dumating sa mga pangkat, dumating sa mga grupo. At nagpadala siya laban sa kanila, laban sa Ashabul Fil, ang mga ibong magkakasunod na dumating sa mga pangkat. Ang ikaapat na aya, tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ang unang kalima dito ay tarmihim. Ang ibig sabihin ng tarmihim ay binabato sila. Binabato sila. At ang salitang bihijaratin, anong ibig sabihin ng bihijara? Man ya'rif, man yujib? Sa pamamagitan ng mga bato. Ano ang mufrad ng hijara? Hajar. Hajar, isang bato. Hijara, mga bato. At ang kalima na min, ibig sabihin mula sa. Mula sa. At ang sijil, ang ibig sabihin ng sijil ay mga batong mula sa putik na tumigas na parang bato. Mga bato na mula sa putik na naging matigas at ito ay naging tulad ng isang bato. O tulad ng, pwede natin sabihin na clay. Clay na, kumaga tumigas siya. At ang translation ng aya, tarmihim bihijaratin min sijil, yani na bumabato sa kanila ng mga batong mula sa mga bato na pinatigas sa putik. Na bumabato sa kanila ng mga bato na mula sa putik na naging matigas. At kung hindi ako nakakamali, kung tingnan natin ang translation ng Hilali Khan, ito ay baked clay. Baked clay. At ang tafsir ng dalawang aya na ito, sa ikatlong aya at ang ikaapat na aya, sinabi sa tafsir al-Muyassar, وَبَعَثَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا فِي جَمَاعَاتٍ مُتَتَابِعَةٍ تَقْذِفُهُمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ طِينٍ مُتَحَجِّرٍ وَبَعَثَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا فِي جَمَاعَاتٍ مُتَتَابِعَةٍ
taqdhifuhum bihijaratin min tin mutahajjir. At nagpadala siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagpadala siya laban sa kanila ng mga ibon na dumarating sa magkakasunod na pangkat na bumabato sa kanila ng mga batong ito na mula sa putik na tumigas. At nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kanila, laban sa Ashabul Fil, sa pamamagitan ng mga ibon na ito na dumating sila na magkakasunod na grupo-grupo at binato nila ito sa kanila na may batong mula sa putik na naging matigas. At ang huling aya, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. At ang ibig sabihin ng فَجَعَلَهُمْ ay kaya ginawa niya sila. Kaya ginawa niya sila. At ang ibig sabihin ng ka'asfin na parang tuyong dahon. Parang tuyong dahon. At ang ibig sabihin ng ma'kul ay kinain. Ma'kul, ibig sabihin kinain. Kaya ang translation ng aya na ito ay kaya ginawa niya silang parang tuyong dahon ng pananim na kinain ng mga hayop. Kaya ginawa niya silang parang tuyong dahon na kinakain na ng mga hayop. At sinabi sa tafsir, فَجَعَلَهُمْ بِهِ مُحَطَّمِينَ كَأَوْرَاقِ الزَّرْعِ الْيَابِسَةِ الَّتِي أَكَلَتْهَا الْبَهَائِمُ ثُمَّ رَمَتْ بِهَا فَجَعَلَهُمْ بِهِ مُحَطَّمِينَ كَأَوْرَاقِ الزَّرْعِ الْيَابِسَةِ الَّتِي أَكَلَتْهَا الْبَهَائِمُ ثُمَّ رَمَتْ بِهَا. Kaya sa pamamagitan ng mga batong iyon, ginawa niya silang pira-piraso, tulad ng mga tuyong dahon ng pananim na kinain ito ng hayop pagkatapos ay itinapon ng mga hayop. Kaya sa pamamagitan ng mga batong iyon, ginawa niya silang pira-piraso tulad ng mga tuyong dahon ng pananim na kinain ng hayop pagkatapos ay itinapon ito. Ang ika-6 na punto ay ang kahulugan ng bawat salita sa Suratu Quraish. يقول الله عز وجل لإيلاف قريش لإيلاف قريش. Ang letrang lam dito ay pwede natin i-translate as dahil sa. Dahil sa. At ang ibig sabihin ng ilaf, pwede natin sabihin sa kanilang nakasanayan. Sa kanilang nakasanayan o sa kapanatagan. Sa kanilang nakasanayan o sa kapanatagan. At ano ang ibig sabihin ng Quraysh? Ma ma'na Quraysh? Boys, ano ibig sabihin ng Quraysh? Tribo. Ahsan. Ang Quraysh ay isa sa mga tribo sa Makkah. At ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay mula sa anong tribo? Mula sa Quraysh. Ang translation ng li'ilafi Quraysh ay dahil sa nakasanayang kapanatagan at seguridad ng Quraysh. Dahil sa nakasanayang kapanatagan at seguridad ng Quraysh. Pagkatapos sinabi ng Allah Azza wa Jal, ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Ilafihim, ibig sabihin, tulad na nabanggit natin kanina, ay ang kanilang nakasanayan at naging panatag sila dito. Ang kanilang nakasanayan at naging panatag sila dito. Pagkatapos ang kalima na rihla, anong ibig sabihin ng rihla? Paglalakbay. Rihla, ibig sabihin ang paglalakbay. Kaya mula dito, maririnig natin sa mga ulama, ar-rihlatu fi talabil ilm. Ang paglalakbay para sa pagsasaliksik ng kaalaman. Pagkatapos ang asyita, anong ibig sabihin ng asyita?
Man ya'rif? Winter. Ang asyita, ito ay panahon ng winter or panahon ng taglamig. Pagkatapos ang kalima na as-sayf. Ang as-sayf ay ang kabaliktaran ng asyita. Ano ito? Ang summer o ang panahon ng tag-init. Kaya marinig natin sa ibang mga bansa, al-ijazatu as-sayfiyya, summer vacation. So ang translation ng aya, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf, ibig sabihin ang kanilang nakasanayang paglalakbay sa taglamig at tag-init. Ang kanilang nakasanayang paglalakbay sa taglamig at tag-init. At sinabi sa tafsir ng una at ang ikalawang aya, i'jabu li ilfi Quraishin wa amnihim wa istiqamati masalihihim. Mamangha kayo sa nakasanayang pagkakaisa at seguridad ng Quraish sa pagiging maayos ng kanilang mga kabuhayan. Wa intidami rihlatayhim fi shita'i ila al-Yaman wa fi as-sayfi ila Sham. Sa regular nilang dalawang paglalakbay. Ang mga Quraysh sa panahon na iyon, meron silang dalawang rihla, dalawang paglalakbay. Sa winter, sa taglamig, pumupunta sila sa Yemen. At sa tag-init, sa summer, pumupunta sila sa Asham. Wa taysiri dhalik lijalbi ma yahtajuna ilay. At pinadali sa kanila ang mga paglalakbay na ito upang makuha nila ang kanilang mga pangangailangan. Pagkatapos sinabi ng Allah Azza wa Jal, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Ma ma'na فَلْيَعْبُدُوا? Kaya sambahin ninyo. Kaya sambahin nila. Kaya sambahin nila. Ito ay utos sa kanila. At kung gusto natin sabihin, kaya sambahin ninyo, paano natin ito sabihin? Naam? Falta'budu. Or fa'budu. Mungkin fa'budu. So, anong ibig sabihin ng Rabba? Ang Panginoon. At ang kalima na hada, ito. So, nakuha na natin ang karamihan na ito sa mga nakaraang mga suwar. At ano ang ibig sabihin ng al-bayt? Ang bahay. Santo. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Anong translation nito? Sino mag-try? Ahsan. Kaya sambahin nila ang Panginoon ng bahay na ito. Kaya sambahin nila ang Panginoon ng bahay na ito. At ano ang tinutukoy sa bahay na ito? Ang Kaaba. At sinabi sa at-tafsir, فَلْيَشْكُرُوا وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي يَعْتَزُّونَ بِهِ وَهُوَ الْكَعْبَةِ. Kaya magpasalamat sila at sambahin nila ang Panginoon ng bahay na ito na kanilang ipinagmamalaki. At ito ang Kaaba. Kaya magpasalamat sila at sambahin nila ang Panginoon ng bahay na ito na kanilang ipinagmamalaki. At ito ang Kaaba, al-Kaaba. وَبِسَبَبِهِ نَالُوا الشَّرَفَ وَالرِّفْعَةَ وَلْيُوَحِّدُوا وَلْيُخْلِصُوا لَهُ الْعِبَادَةَ. At dahil dito nagkaroon sila ng karangalan at mataas na katayuan, ibig sabihin ng mga Quraysh, kaya sambahin nila siya lamang at ialay ng tapat sa kanya ang pagsasamba. Gawin nila ikhlas ang kanilang pagsamba sa Allah Azza wa Jal. At ang huling aya, alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ang kalima na alladhi, pwede natin ito i-translate as siya. Siya na. At ito ay bumabalik pa rin sa sigatul jumla, sa siyakul jumla. At'amahum, ibig sabihin nagpakain sa kanila. Nagpakain sa kanila. Anong ibig sabihin ng min?
mula sa. At ang kalima na ju', gutom. Ju' ibig sabihin gutom. Wa amanahum ibig sabihin at nagbigay sa kanila ng seguridad. Nagbigay sa kanila ng seguridad or ang safety. At ang huling kalima dito ay ang khawf. Ano ibig sabihin ng khawf? Ang takot. Ahsantum. Kaya ang translation ng aya na ito, alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, ibig sabihin, siya na nagpakain sa kanila mula sa gutom at nagbigay sa kanila ng seguridad mula sa takot. Siya na nagpakain sa kanila nung naging gutom sila at nagbigay sa kanila ng seguridad ng safety mula sa takot. At sinabi sa At-Tafsir Al-Muyassar, alladhi at'amahum min ju'in shadid wa amanahum min faza'in wa khawfin 'azim. Siya ang nagpakain sa kanila mula sa matinding gutom at nagbigay sa kanila ng seguridad mula sa matinding pangamba at takot. At ang ika-7 punto, ano ang ugnayan ng dalawang sura na ito? Ano ang connection ng Suratul Fil at Suratul Quraish? Sinabi ni Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, si Imam As-Sa'di ay teacher ng isa sa mga kilalang sheikh. Sino siya? Sheikh Ibn Uthaymin, ahsant. So, si Sheikh Abdurrahman As-Sa'di ay mula sa mga teacher ni Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. At namatay pumanaw si Imam As-Sa'di sa taong 1376 ba'da al-Hijra o naayon sa 1956. So mayroon siyang tafsir. Sinabi ni Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala sa kanyang tafsir na sinabi ng karamihan sa mga mufassirin o mga scholar ng tafsir, fa'alna ma fa'alna bi ashabil fil li ajali Quraish wa amnihim. Ginawa namin ang ginawa namin sa mga kasamahan ng elepante para sa Quraysh at sa kanilang seguridad. Wastiqamati masalihihim wa intidami rihlatihim fi syita'i lil Yaman, upang mapanatili ang kanilang mga kapakanan at upang maging maayos ang kanilang mga paglalakbay patungo sa Yemen sa panahon ng taglamig, wasayfi lisyam at patungong Sham sa panahon ng tag-init, li ajali tijarati wal makasib, para sa kalakalan, para sa business at makasib at paghahanap buhay. Ibig sabihin, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Ashabul Fil ang ginawa niya para sa Quraysh, para hindi maapektuhan ang kanilang pamumuhay. At before tayo magtapos, basahin natin ulit ang mga ayat at ang tafsir nila. So, yaqulu Allahu azza wa jal fi suratil Fil, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Hindi mo ba nalaman kung ano ang ginawa ng iyong Panginoon sa mga kasamahan ng elepante? Sinabi sa tafsir, alam ta'lam ayyuhar rasul kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Abraha al-Habashi wa jayshihi alladhina aradu tadmir al-Ka'bah al-Mubarakah. Hindi mo ba nalaman o sugo kung ano ang ginawa ng iyong Panginoon sa mga ashabul fil, kay Abraha na taga Habasha at sa kaniyang hukbo na nagnanais na wasakin at gibain ang pinagpalang Kaaba? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? Hindi ba niya ginawa ang kanilang pakana na mauwi sa kabiguan? Sinabi sa tafsir, alam yaj'al ma dabbaruhu min sharrin fi ibtali wa tadyi'? Hindi ba niya ginawang walang saysay at nauwi sa kabiguan ang kasamaang kanilang binalak? Wa arsala alaihim tayran ababil, at nagpadala siya laban sa kanila ang mga ibong magkakasunod na dumarating sa mga pangkat, tarmihim bihijaratin min sijil, na bumabato sa kanila ng mga batong mula sa pinatigas na putik. At sinabi sa at-tafsir, وَبَعَثَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا فِي جَمَاعَاتٍ مُتَتَابِعَةٍ تَقْذِفُهُمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ طِينٍ مُتَحَجِّرٍ
at nagpadala siya laban sa kanila ng mga ibong dumarating sa magkakasunod na pangkat na bumabato sa kanila ng mga batong mula sa tumigas na putik. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kaya ginawa niya silang parang tuyong dahon ng pananim na kinain ng mga hayop. Sinabi sa tafsir, faja'alahum bihi muhattamina ka'awraq az-zar' al-yabisa allati akalatha al-bahaim thumma ramat biha. Kaya sa pamamagitan ng mga batong iyon, ginawa niya silang pira-piraso tulad ng mga tuyong dahon ng pananim na kinain at pagkatapos ay itinapon ng mga hayop. Thumma qala Allah azza wa jalla li'ilafi Quraysh. Dahil sa nakasanayang kapanatagan at seguridad ng Quraysh. Ginawa yun, yung sa kisa ng Suratul Fil, ginawa yun lahat para sa nakasanayang seguridad ng Quraysh. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Ang kanilang nakasanayang paglalakbay sa taglamig at tag-init. At sinabi sa tafsir ng dalawang aya na ito, i'jabu li ilfi Quraysh wa amnihim. I'jabu li ilfi Quraysh wa amnihim wa istiqamati masalihihim. Mamangha kayo sa nakasanayang pagkakaisa at seguridad ng Quraysh at sa pagiging maayos na kanilang mga kabuhayan. Wa intidami rihlatayhim fi shita'i ila al-Yaman wa fi as-sayfi ila Sham. At sa regular nilang dalawang paglalakbay sa taglamig patungong Yemen at sa tag-init patungong Sham. Wa taysiri dhalika li jalbi ma yahtajuna ilay. At pinadali sa kanila ang mga paglalakbay na ito upang makuha nila ang kanilang mga pangangailangan. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Dahil ito yung biyaya na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sambahin nila ang Panginoon ng bahay na ito. Sinabi sa tafsir, فَلْيَشْكُرُوا وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي يَعْتَزُّونَ بِهِ وَهُوَ الْكَعْبَةِ. Kaya magpasalamat sila at sambahin nila ang Panginoon ng bahay na ito na kanilang ipinagmamalaki at ito ang Al-Ka'bah. وَبِسَبَبِهِ نَالُوا الشَّرَفَ وَالرِّفْعَ وَلْيُوَحِّدُوا وَلْيُخْلِصُوا لَهُ الْعِبَادَةِ. At dahil dito nagkaroon sila ng karangalan at mataas na katayuan, kaya sambahin nila siya lamang at ialay ng tapat sa kanya ang pagsamba. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Siya na nagpakain sa kanila mula sa gutom at nagbigay sa kanila ng seguridad mula sa takot. At sinabi sa tafsir, الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ شَدِيدٍ. Siya ang nagpakain sa kanila mula sa matinding gutom, وَآمَنَهُمْ مِنْ فَزَعٍ وَخَوْفٍ عَظِيمٍ. At nagbigay sa kanila ng seguridad mula sa matinding pangamba at takot. So ito ang tafsir ng Suratul Fil at Suratul Quraysh. At sa susunod na pagtitipon natin, bi'idhnillah ta'ala, kukunin natin anong surah? Suratul Humazah. Wa asallallahu an yuyassira dhalik. Hadha wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.